So sino ba talagang nagdidikta at nagkukumpas at nagsasabi ng posisyon? O so kung sinasabi mong hinahagil sa ganyan, ibig sabihin, wala silang balak i-adapt yun. So kapag hindi na-adapt, malabo na sir. Wala kaming oras para gawin yun. Ulitin ko ayan na naman eh. Bakit ba kung kailan huli, biglang sasabihin, dinedelay namin at wala kaming oras para i-adapt yun, kapapadala lang nila. Kung pinadala sana nila, bago kami nag-adjourn noon pa, edi mas madali-daling pag-usapan yan at mapag-aralan. Mahirap kasi, minsan, kung ang intensyon ay hindi lang naman talaga magpasa ng makabuluhang batas, pero magpaasa ng walang pag-aaral sa mga sensitibong bagay na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya, na siguro naman dapat nalalaman nila yan bilang mature dapat na mga leader ng ating bansa. SP, sorry. Yung certification po ba of non-forum shopping, is that a requirement po? Para In the rules of court, it is. SP, sorry, balik. Ito ay, hindi ito certificate of non-forum shopping. Sinabi ni Senator Judge Cayetano kahapon, ito'y parang ganon, na nire-require ng korte sa mga litigants. So nire-require ng korte kahapon na mag-certify kayo na hindi ninyo nilabag yung 1-year ban ay tinatalaga ng saligang batas. Sir, certify meaning letter sent to the impeachment court? Na pinapaliwanag nila, pleading na tayo kasi impeachment court na to eh. Sinecertify nila na hindi at anong sabi ng mga senator judges? Kahit yung mga bumoto laban dito. SP, ano po? Hindi natin pwede pagpasahan to dahil wala tayong hawak. We cannot take judicial notice of it. We need information from the House. You saw what happened on the floor. The original motion to dismiss evolved and developed. So, ganun ba? Kailangan ng impormasyon? O di sige, kunin natin yung impormasyon sa House. Hindi nyo nga ba nilabag ito? Now, there is no position taken na nilabag. Contrary to what some of the members are saying, that we decided on this, that we cannot say it's unconstitutional. We're not saying it's unconstitutional. In fact, we're asking them. And the information will come in the form of pleading. Yes. Yes, a compliance. Pero yung communication that they will pursue resolution. It can all... Ulitin ko, ayokong diktahan. Pero, hindi, ayokong diktahan. Pero magpapasa sila ng resolusyon at i-quote at ito'y opinion ko bilang abogado, hindi ko sila dinidiktahan. Sa tingin ko, ang dapat nilang gawin, magpasa sila ng resolusyon at yung resolusyon yon ipaloob nila sa isang compliance na pleading na isasubmit nila sa impeachment court. Hindi nila isusumite yung resolusyon mismo sa impeachment court. Ulitin ko impeachment court na tayo. Lahat ng mga submission, ang tawag ay pleading, may title, may case number. So, hindi yung ordinaryong resolusyon ipapastamp receive lang. Everything should be coursed through a pleading already once it pertains to the court. SP, that would have been determined and discussed during the trial proper. Which one? Yun, kung meron bang violation dun sa 1-year ban. Certification. I-discuss, hindi, compliance lang yun. Natupad na nila yun kung magsumiti sila. Ngayon, kung may senator judge na magtatanong, kaugnay nun, pagdating ng 20th Congress, hindi ko na kayang i-predict yun. Pero nag-comply na sila, baka naman tapos na yun doon. Di ba? Sandali lang, please. Sir, sorry. Speaking of the pleading, sir, ano naman po yung pananaw niyo, sir, good morning, doon sa mga nagsasabi po na nakaka-delay daw po itong naging pag-return kasi nagdadagdag po ng pleadings, humahaba po yung proseso sana na ginugugol na lang po dapat for the trial, sir. For the nth time. For the nth time, the most we could do during the 19th Congress, before Congress adjourns, and before the 19th Congress ends, is to issue summons. We've done that. And okay, Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, akala ko ba gigil na gigil sila dito? Trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan.
Dahil baka mamaya, si Senator Bato ay bahagi pa rin, si Senator Cayetano ay bahagi pa rin ng 20th Congress. Kung hindi namin to ginawa ngayon, paano pag ginawa nila yan pagpasok ng 20th Congress Impeachment Court? Doon pa lang magsisimula yan? Hindi ba magandang nasimula na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldo ka na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yon. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin, lahat to. Nagawa na nga kahapon eh. May kasabihan tayo, yung bulag minsan mas madali pang makakita kaysa sa nagbubulag-bulagan. At yung bingi mas madali pang makarinig kaysa sa nagbibingi-bingihan. Klaro ang ginawa ng Senado nitong mga nagdaang araw. Binabanggit nyo, di ba? Tungkol sa bulag o... Kung hindi nga gusto yun ng impeachment court ng 20th Congress, and yet the impeachment court of the 19th Congress, tinali yun na yung kamay ng impeachment Hindi. court ng 20th Congress. Paano kung gusto rin nila yun? Paano kung ayaw? Pagpapasahan nyo ng 20th Congress, hindi namin sila pwedeng itali. Ulitin ko pag sinabi ng 20th Congress, kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court. Pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Paano pag hindi namin ginawa to? At pagdating ng 20th Congress, tulad ng sinabi ko, nandun pa naman si Senator Judges Bato and Cayetano. Doon pa lang nila ginawa to. Pagbobotohan, kung manalo, iintayin namin uli. Hindi ba nakatipid nga ng oras na ngayon, na itanong na lahat to, na ipukol na lahat to, mabibigyan na sila ng pagkakataon na masolusyonan at maresolbahan ito bago pa man at habang naghihintay kami ng 20th Congress. Is it also possible na yung impeachment Alam kong court... patapos na to pagpapunta na tayo sa building eh. Pero Wala pa, parang sir. wala pa Mamaya. tayo. Mamaya po. Huwag kang magalala, hindi tayo abot dun sa pangilan. Hindi ko na alam. Sir, possible po ba na yung impeachment court ng 20th Congress, piliin nila na, okay, magantay na lang tayo forever until isubmit nila yung mga hinihingi natin ng mga resolutions? Wala bang certain period? Hindi ko, again, in the realm of possibilities, everything is possible. A hypothetical question like that is possible, but please don't quote me na mangyayari yun. Lahat naman yan posible, pero hindi ko kayang i-predict kung yan nga ang mangyayari o gagawin. Kung ano man ang sasabihin nila, kung ano man ang mangyayari, dadaan sa motion yan at pagbobotohan yan. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi? At least nakita nyo, sa Senado man o sa impeachment court, na lahat yon dadaan sa botohan. Nung una, hindi ba may agam-agam kayo, so pwede bang pagbotohan na hindi sumunod sa saligang batas? Wala namang ganung boto, hindi ba? Pero anumang motion, anumang kahilingan at kagustuhan, pagbobotohan. Kahit na nung sa kaso na sa sitwasyon ni Senator Risa, nag-move, hindi ba, para sumumpa ang impeachment court judges, si Senator Pimentel. Tumayo si Senator Ontiveros, hindi pwede pagbotohan to. Nag-move yung minority leader niya, sabi niya, lahat to pinagbobotohan. Lahat to'y dadaan sa botohan. Everything must be settled through a vote because we are a collegial and deliberative body. Sir, may precedent ba yung pag-remand? Kasi yung sinasabi ni Senator Lisa Casa, it's never found in the rules, wala yung ganyan, walang wording na return. Pero may Pang-apat na impeachment complaint lamang ito na natuloy sa Senado. Hindi ganun kayaman ang President's kaugnay nito. But Senator Ontiveros should remember that the impeachment court is sui generis. We are a class of its own. The impeachment court is a class of its own. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Na hindi ba nagawa pa noon, ibig sabihin bawal at mali.
di ko ano yung buhay ng mga primitibong tao, yung parang ang buhay natin ngayon dahil walang bagong pwedeng gawin o magawa. Ngayon, kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Sir, yung bang naging result ng botohan kagabi, preview na ba yun ng posibleng maging botohan pagdating doon sa impeachment case? Hindi ako nakahandang sabihin yun. Dahil ang pinagbotohan namin ay yung motion lamang ni Senator Cayetano at hindi tungkol, Senator Cayetano Alan, dalawa nga pala, at hindi yung kung guilty or not guilty, kung may ginawa bang mali o wala ang nasasakdal. Malayo at hindi pa tayo daarting doon. Sir? Yung nasettle daw kagabi, hindi lang yung motion ni Senator Alan. Pero yung ano din, botohan sa Senate leadership in the 30th Congress. Hindi ko rin nakikita yon dahil yung bumoto laban at pabor sa motion kahapon ay mega graduate at hindi naman naabot ng 20th Congress. So, tumawid sa magkabilang panig ng motion yon. So, hindi ko rin nakikitang hindi ko rin nakikitang sumasalamin yon sa magiging botohan sa pagpili ng Senate President. So, sir, ang sitwasyon ngayon, nandun yung uncertainty kung magkakaroon pa ng impeachment. Sino? Ulitin ko. Yung bulag, mas madaling makakita sa nagbubulag-bulagan. Nag-issue na kami ng summons, inihintay namin kung may duda po sa talinlangan. Wala na siguro ako masasabi para pawiin yung duda at pag-aalang-alang na yun. Kailangan na lamang niyang gawin ay intend. Sa lahat ng ingay, sa lahat ng panahon na ginugol, kaugnay sa isyong ito, tumalima at ginawa naman namin kung ano yung sinabi namin gagawin namin. Na antala man ng ilang araw o ilang oras sa dulo, wala namang epektong masama sa magkabilang panig ng impeachment process na ito. Walang nasaktan, walang nabenepisyohan. Siguro ko magandang pamantayan kung patas nga ba, kung tumatalima nga ba sa hustisya ang gawain ng isang korte, partikular ang impeachment court, ay kung ang magkabilang panig ay may rason para sumaya, may rason para malungkot. Hindi yung isang panig lang yung palaging masaya o malungkot. Ganyan naman kasi talaga ang paglilitis. Kung sino ang tama, kung ano ang tama sa aming pananaw at legal, yon ang dapat katigan ng korte. Sino man ang mapaboran, sino man ang masaktan o mataman. Someone was raising his... Yes, sir. Sir, susugan ko lang yun, sir. With the recent development sa impeachment trial, kayo as a presiding officer, masaya ba kayo doon sa naging resulta dito sa opening salvo na ito? Confident ba kayo na if ever questionin ito, yung legality nito ay tatayo at kayang panindigan ng impeachment court? Una, hindi ako masaya dahil hindi pala ako pwedeng mag-bathroom break dahil hindi pala pwedeng umupo ang pro tem. Wala nga palang pro tem sa impeachment court. Wag naman diaper, grabe ka naman. Pwede namang mag-suspend lang sandali. Hindi ako masaya o malungkot para sa akin. Nagawa namin yung aming trabaho ng matiwasay, maayos at susog sang-ayon sa proseso. Bagaman mataas ang emosyon, nalampasan pa rin namin yon. Tulad ng mga nagdaang mga issue na nalampasan din naman ng Senado na mataas din ang emosyon. Umaasa ako na magpapatuloy yon. Bagaman magkakaiba kami ng pananaw, bagaman hindi kami nagkakasundo sa marami o sa ilan o sa isang bagay, lahat yun ay napag-uusapan at sa dulo, pinagbobotohan. Natuwa din ako dahil ginalang ng bawat miyembro ang posisyon ng kada miyembro din bagaman kabaliktaran yun ng kanyang paniniwala mula sa dibdib niya at kaibuturan ng kanyang puso. Ginalang pa rin yan. Ika nga ni Voltaire, hindi ba? I may not agree with what you are saying, but I will always defend to the death. You're right to say it. SP, kasama kayo doon sa tatawid sa 20th Congress. Kapag tawid po dito, kabilang ba kayo doon sa magpupush talaga para i-prioritize itong pagdinig na ito ng impeachment trial? And then, mayroon ba tayong tinitingnan na timetable po pagdating dito? Thank you. Ang nasa isip ko, subject to the approval of the court, hindi ba kung maalala nyo sa pag-uusap natin nun,
para magawa pa rin ng Senado ang kanyang trabaho, mas pipiliin ko kung ako lamang, saganang akin, pero subject to confirmation by the court in the 20th Congress, na umagang impeachment trial mula alas 8, huwag na kayo magreklamo, sasabihin ko na nga, hanggang alas 2 o alas 3, para mas mahaba yung oras na magsama-sama tayo dito. Tapos, alas 3, sesyon ng Senado. Totoo din, totoo din. Thank you, thank you. Hindi, sinasabi ko lang, kung ako ang tatanungin, para magawa pa rin namin yung trabaho namin. Tandaan nyo, nagsisimula pa lamang ang kongreso nito. So, yung mga bill ay kailangan dinggin sa komite bago makarating sa plenaryo. Sa totoo lang, mas importante ang komite sa mga unang linggo at buwan ng Senado dahil wala namang makakarating sa plenaryo kung walang komite na nagfa-function. Pero hindi naman pwede na hindi kami pumukpok ng martilyo o ng gavel para i-convene ang sesyon. So sa hapon, habang nagsesesyon, i-authorize namin ng mga komite na magkaroon ng pagdinig para may ma-churn out, may mailabas ng mga resolusyon at panukalang batas ang mga komite na pwedeng pag-usapan sa plenaryo. SP, sorry, nasa talaga from my part. Masagot lahat ng summons. Promise ha. Apo. Sir, masagot lahat ng summons ng PROSEC tsaka ng defense on June 26. Tapos mabigay yung attestation. Pwede kayong mag-trial o hindi? O hihintayin talaga yung reso from the 20th? Dalawa yung hiniling. Wala talaga ng Hindi lang, nagustuhan niyo ba yung suot nilang mga robe kahapon? 3 araw na paglilitis. Sa totoo lang simula pa lang, tapos na agad eh. Magno-notice pa lang kami. Hindi kami sigurado kung tatalima sila sa mga period na yon. Halimbawa, sorry, nag-practice kasi ako noon eh. Receipt controls when the 10-day period will start. So, hindi naman porkit ngayon pinadala, ngayon di matatanggap, so magbibilang na uli kayo. Hindi, pati yung reply ng prosecutors. Pati yung pagpapadala niya, paano pag pinadala sa post office na ginagawa minsan ng mga litigant yon? It is the date of mailing that controls. So, kailangan namin intayin yun na mangyari at dumating. So, hindi namin, tas pag dumating man yun, bago kami mag-conduct ng trial, kailangan ngayon kami magbigay ng notice. Siyempre, may sapat na panahon dapat para mabigyan sila ng impormasyon kung kailan nga ba ang paglilitis. Yung pa lamang ubus na. Kaya nga, mulat-mula, ang sabi ko, hanggang summons lang ang pwede naming i-issue. At yung trial mismo, sa 20th na yan. Ayaw nyo lang maniwala kasi sa akin noon eh. Sinabi ko noon, ngayon naniniwala ka na. Nananampalataya ka na. SP, sabi niyo kasaysayan lang yung pwede mag-gusto. Do you think history will be kind to you at the 90th Congress? Again, pag sinabi kong kasaysayan lang ang pwede, Kaya nga kasaysayan ang pwede makapagpasa, hindi ako eh. Tatanungin mo naman ako ngayon. Again, I say that history should be the judge of all of our actions because history will have the the future will have the benefit of hindsight. Mas malawak na ang pananaw. Ano mang bagay na tiningnan mo ng malapitan, ano mang bagay yan, kahit text ng telepono mo, hindi mo makikita at mababasa na maliwanag, hindi ba? Bigyan mo ng konting distansya, medyo mas maliwanag-liwanag mo na makikita. That for me is hindsight. That for me is history. And I think that would be a better judge than all of us who are living at this time with our own prejudices, with our own biases, with our own political colors that we're carrying, at least within the polling places when we vote. Thanks, SP. Huh? As what? As what? Pipilitin ko palagi siyempre na panatilihin ang order sa impeachment court. May sumisigaw na isa kahapon, di ba? Pinaano ko nga, pero ayoko na maging masyado malakas.
politically charged na mga proseso, kabilang na ang impeachment. Kung maalala mo, ang unang kongreso na kinabilangan ko, yung 11th Congress, 28 years old ako noon. Yun ang kongresong nagtangka mag-impeach kay Pangulong Estrada. Yun ang kongresong nagkaroon ng 3 speaker sa loob ng 3 taon. Hanggang ngayon, yun ang kaisa-isang kongresong nagkaroon ng 3 speaker sa 3 taon at nag-impeach ng Pangulo. So, sa pananaw at palagay ko, base sa aking karanasan, normal na mataas ang emosyon ng mga miyembro dahil nga may mga pinangahawakan ng kada miyembro matitinding damdamin sa mga isyong pinag-uusapan at pinagbobotohan. Hindi ko na kinailangan pang kausapin sino man dahil sila na mismo ang lumapit sa isa't isa, napanood niyo rin naman, at nung medyo lumamig ay humiling ng pag-unawa sa nangyari, ilang minuto ang nakalipas lamang. Hindi na nga umabot doon dahil bago pa mag-suspend ay nilapitan na nila isa't isa at nagyakapan. Si Senator Jinggoy naman, nagpapakwela siya, nagmano siya kay Senator Nancy na parang Nazareno. Hindi siya nagmano, nagpahid siya. No? Di ko dapat sinasohin ito. Joke yun eh. The Senate was suspended at that time. Pag-suspended, okay lang yung ganun behavior. Ang hirap naman siguro, tao lang, na maging seryoso ka 24/7 kahit na hindi naman in session. Maski naman din siguro kayo, may panahon na nag-e-enjoy lang. Pero there is a time to smile, a time to cry, a time to be serious, and there is always a time for each and every emotion that a person may have. Ha? Okay. Bago ako tuloy ang magwakas, kung hindi ako pwede, dahil recess na, Kami pupunta. Sige, speak ko muna. okay lang. Teka, itinatalaga ako, hindi bilang personal na tagapagsalita, pero tagapagsalita ng impeachment court sa mga panahong ito, hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, dahil siyempre panibago naman yon. Itong break, kung may katanungan, kung hindi ako pwede, si Attorney Reggie Tunggol, tama ang pronunciation ko, si Attorney Reggie, Good afternoon. Ay, good morning. para pwede ko na kayong hindi sagutin. At hindi ako maniniwalang tungkol muna sa building yun, tapos liliko sa impeachment. Thank you and good morning. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.